serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang lugar at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan, sa inyo na po sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Bureau of Customs o BOC na ipagpatuloy ang raid sa mga warehouse na nagtatago ng bigas at maging sa mga iligal na nag-aangkat nito. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, doble kayod ang BOC sa pagsisikap nito na matugis ang mga illegal importer ng mga produktong agrikultura sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga warehouse, lalo na ng mga imported rice. As per the directive of the President, ang gagawin ko po natin is we will validate all warehouses that are storing imported rice, and then upon validation, again, I will then issue letters of authority to conduct inspection on these warehouses and to validate whether these imported articles or imported rice that are stored in these warehouses. Si Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ng Bureau of Customs o BOC na sasampahan nila ng mga kaso ang mga may-ari at operators ng warehouse na iligal na nagtatago ng mga bigas. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, tumatakbo na ang kolaborasyon ng BOC at Department of Justice o DOJ sa pagsasampa ng kaso laban sa mga nauna nang nahuli na mga smuggler. Doon po sa mga nakasuhan, and tuloy-tuloy naman po kaming nagpa-file ng kaso. And now, we are now in close collaboration, coordination with DOJ para po mapabilis yung pagsampa ng kaso at pag-file ng charges against the smugglers po na nahuli natin, na-identify natin. Si Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng United Kingdom o UK na tutulong ito sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea o WPS. Sa pagbisita ni UK Foreign Secretary James Cleverly, ipagkakaloob ng kanilang bansa ang anumang tulong na kakailanganin ng Pilipinas kaugnay sa panalo nito sa United Nations Convention on the Law of the Sea.
Ang pagtitiyak na ito ni Cleverly ay kanyang tinalakay sa joint press conference nila ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa pagbisita sa Philippine Coast Guard sa Maynila. Maliban sa usapin ng teritoryo, nag-alok din ng tulong ang UK para protektahan ang maritime environment ng bansa. Si Cleverly ay unang nakipagpulong kay Pangulong Marcos para sa 3 araw na state visit nito sa bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kapwa umaasa si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Chief of the Australian Defence Force o ADF General Angus Campbell na magkaroon ng mas marami pang ehersisyong militar sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia. Ang pahayag ay ginawa ng 2 opisyal sa kanilang pagpupulong sa pagbisita ni Campbell sa General Headquarters sa Camp Aguinaldo. Kasabay ito ng formal na pagtatapos ng Alon 2023 military exercise sa pagitan ng 2 bansa kasama ang US Marine Corps. Nagpasalamat si Bronner kay Campbell sa lahat ng suporta ng ADF sa bansa at sa tagumpay ng ehersisyo na bahagi ng Indo-Pacific Endeavour ng Australia kasama ang iba't ibang mga bansa sa rehiyon. Sinabi naman ni Campbell na nais ng ADF na manatiling isang partner ng AFP na nakikinig at nag-a-adapt. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umapela si Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar na madagdagan ang kanilang budget para sa susunod na taon. Sa kasalukuyang 2023 budget ay mayroong 4.6 na bilyong pisong pondo ang ahensya habang sa 2024 National Expenditure Program o NAP ay 5.404 na bilyong piso ang kanilang panukalang pondo, malayo sa orihinal na 115.9 na bilyong piso. Dahil dito, umapela ang DHSUD ng nasa halos 15.9 na bilyong pisong dagdag pondo para sa ahensya at key shelter agencies. Bahagi nito ang dagdag na 50 milyong piso para sa inventaryo ng idle government lands na maaring matayuan ng pambansang pabahay para sa Filipino Program o 4PH sadig sa EO34. Ang National Housing Authority ay may hiling na dagdag na 2.6 na bilyong piso o 1.6 na bilyong piso para sa Housing Assistance Program for Calamity Victims at 785 milyong piso para sa mga informal settler family na nakatira sa danger zone. Samantala, ibinalita ni DHSUD Assistant Secretary Avelino Tolentino na nakapagpatayo na ng 165,478 housing units sa unang taon ng Marcos Jr. Administration, kung saan 74% ay socialized, low-cost at economic housing. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Samantala, bukas si Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar sa suhestyon ni Albay Representative Edsel Lagman na magkaroon ng hiwalay na ahensya ang pamahalaan na tututok sa pagpapatayo ng low-cost socialized economic housing. Sa budget briefing ng DHSUD, inamin ni Acuzar na mayroon pang kabagalan sa pagpapatupad ng pambansang pabahay para sa Filipino Program ng pamahalaan dahil sa alinlangan ng mga contractor at developers na pumasok sa proyekto. Ito ay dahil sa pangamba na hindi mabayaran ng interes. Sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program o NAP, binigyan ng 1.257 bilyong piso para sa interest subsidy maliban sa 7.54 na bilyong piso na unprogrammed appropriations. Dahil dito sinabi ni Lagman na dahil gobyerno rin ang nagbabayad sa joint venture ng gobyerno at pribadong sektor, magtatag na lamang ng isang non-profit government agency na magtatayo ng mga pabahay. Mula 2024 hanggang 2026 ang target ng DHSUD na matapos ang 260 housing projects na may kabuang 410,327 units.
Samantala matatapos ang pagpapatayo sa initial phase ng naturang proyekto ang 72,810 units. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista na mas paaagahin pa ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga public transport utility. Ayon kay Bautista, minamadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang listahan ng mga maagang makakatanggap. Natapos na anya ng DOTR at Department of Budget and Management o DBM ang mga dokumento at handa ng ipadala sa LTFRB ang pondo hanggang Biyernes. Aabot ng tig 3,000 piso ang matatanggap na fuel subsidy ng mga jeepney at bus operators, 1,500 piso sa mga motorcycle rider at 1,000 piso sa mga tricycle. Ang fuel subsidy ay tulong ng gobyerno sa hanay ng transportasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula noong Hulyo at Giyes ng 2023, umabot na sa mahigit 13 piso ang idinagdag kada litro ng diesel, 12 piso sa gasolina at halos 6 na piso sa kerosene. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Maraming itinanggi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na empleyado o konektado sa Department of Justice o DOJ ang retired police na nambatok at nanutok ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Mismong si Remulla ang nagsabing hindi kailanman naging empleyado ng DOJ si Wilfredo Gonzales. Ayon sa sertipikasyon na nilagdaan ni Liza B. De Leon, Director 4 ng Administrative Service ng DOJ, walang koneksyon sa DOJ ang dating pulis. Nakasaad sa certificate na batay sa mga available data o records, walang Wilfredo Gonzales na nagtatrabaho o nagtrabaho sa DOJ. Nakasaad din sa certificate na inilabas ang paglilinaw para sa anumang legal na layunin nito. Samantala sinabi ng kalihim na maaring umusad ang kasong alarm and scandal na isinampa ng PNP laban kay Gonzales kahit hindi makipagtulungan ang biktima na siklista. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nanawagan ng Philippine Statistics Authority o PSA sa mamamayan na makiisa at makilahok sa pagsisimula ng 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Ayon kay PSA Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, formal lang lalarga sa Setyembre 4 ang enumeration period o pagkalap ng mga datos kaugnay sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang mga makukuhang datos sa naturang census ay magiging batayan ng mga policy maker at stakeholder sa pagbalangkas ng mga programa at polisiya para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinagtibay ng Kamara ang isang resolusyon na nagpapahayag ng pagdadalamhati at pakikiramay sa pagpanaw ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Maria Susana Tutz Ople. Salig sa House Resolution 1226, kinilala ang mga nagawa ni Ople na Pangulo at nagtatag ng Blas F. Ople Policy Center and Training Center, isang non-profit organization na nagtataguyod sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker o OFWs. Maalala ang dating kalihim bilang isang tagapagsulong sa laban kontra illegal recruiter at tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga OFW at buong labor industry ng bansa. Si Ople ang unang kalihim ng DMW na nagbigay daan upang maitaguyod ang advokasya ng ama na si dating Senate President at Labor Secretary Blas Ople na kinikilala bilang Father of Overseas Employment sa Pilipinas at Philippine Labor Code. Si Ople ay pumanaw noong Agosto 22 sa edad na 61.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Pangasinan 911 at Emergency Response Command Center, formal na binuksan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sarah Cayabyab. Dinauloan ng Pangasinan Governor Ramon Gico III so formalya in pangibukas na sa Pangasinan 911 Tanwan Response Command Center at Pangasinan Safety and Emergency Response Command Control and Communication Center. Iya at inletnag dadyat compound na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nan pasalamat sa gobernador at Aminia Akaiba dasan Aminia nan suporta pian nagawaan sa sayan proyekto. Ayan abitlan Pangasinan 911 at sa kaya emergency hotline number ang makatulong ed maples ya pangisabiya tulong na sari wala udloy unong ed agawan krimen, aksidente, kalamidad san aromniran emergency cases. Kabiyangan to niya so inpanpirmada na sa kaya memorandum of agreement na sa provincial government tan sa Office of the Civil Defense Regional Office 1 yan nakaiba day sa luyag yad pangipakabat ed saray emergency tan non-emergency cases untan met ed saray nanduruman aktibidad pian napansan siya so kaoksoyan tan pakaliktar na tutuo at intiron luyag na Pangasinan. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Sarah Cayabyab para ed Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sarah. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Pangkalahatang maayos ang pagbubukas ng klase para sa school year 2023-2024 sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Naurnos ti panaglukat ti klase kadagiti eskwelaan dito'y Mountain Province. Daytoy ket sigon ken ni Sonia Batnag iti Mountain Province Schools Division Office itin sayang katda nga monitoring iti panagrugi ti school year 2023 to 2024. Sigon met ken ni Bontoc Schools District Supervisor Nestor Murareng awan tinakita da aparikot maipanggap kadagiti classrooms ken pasilidad iti Bontoc Central School amay sa akadakkelan nga eskwela anti distrito. Ti may sala nga issue kunana ket tinaladaw a panag-enroll ti daddu mga ubing. Maipanggap met iti panakaikat dagiti learning materials nakita ti Radyo Pilipinas ti panakaipaskil lata dagiti daddu mga posters ti numbers, alphabets ken daddu mapay iti uneg ti kindergarten ken primary grades. Inlawlawag ni Murareng nga para iti primary grades saan nga inikat dagiti teachers ti learning materials nga importante iti panag-adal dagiti ubing. Kadagiti intermediate grades na ikat dagiti posters agraman mula iti uneg ti classrooms. Nait sa damag narpos na DZRA Bontoc. Saon ang Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Tabuk. ROTC students ng Tabuk City, Kalinga, nagkaisa sa blood donation program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Pito gasot nga ROTC students manipod na dumaduma nga kolehiyo kan universidad dito'y probinsya ti Kalinga, partikular dito siyudad ti Tabuk iti nagkaisa tapno idauluan iti blood donation program. Iti aktibidad ket nagkaisaan nga inpatumpal iti kanulang iti Reserve Command ti Philippine Army, Provincial Health Office, City Health Office,
Provincial Association of Philippine Medical Technologies ken One Kalinga Blood. Narami ti bloodletting kan promotion iti blood donation kat dagiti ROTC students iti tallo nga colleges kan maysa universidad iti Kalinga State University iti nagdonar iti dara. Inbaga ni Dr. Sandra Dopali, Blood Program Coordinator iti Provincial Health Office nga adu iti imay nga ROTC students ngem saan nga amin kat potential blood donors ngem napaka-amonda iti kinapatay iti donasyon iti dara. Iti blood donation program iti Kalinga katagtultuloy tapno at dalat mausar dagita kasapulan ng runa no emergency cases. Manipod DZRK Tabuk City Kalinga, Renzo Joaquin, agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. 11,000 na mag-aaral ng Quezon High maari pang madagdagan sa mga susunod na linggo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Inaasahang madaragdagan pa ang 11,000 na mga mag-aaral ng Quezon National High School sa mga susunod na linggo ayon kay Principal 4 Jessie Vasquez. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena, sinabi niyang bagamat crowded na ang paaralan ay sisikapin nilang magawa ng paraan at tanggapin pa rin ang late enrollees, alinsunod na rin sa mandato ng DepEd na bawal tanggihan ang sino mang mag-e-enroll. Hinihikayat ni Ginoong Vasquez at mga guro ng Quezon High na mag-enroll sa mga National High School na malapit sa kinabibilangang barangay ang mga mag-aaral. Ayon pa sa punong guro, ayaw nilang makompromise ang pagkatuto ng mga ito kung magsisiksikan sa mga silid at ma-overload o sosobra na sa itinakdang oras ng pagtuturo ang mga guro. Ang Quezon High ang pinakamalaking paaralan at may pinakamaraming populasyon sa buong lalawigan ng Quezon. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Northern Samar Anti-Drug Abuse Council nakatanggap ng highly functional rating mula sa 2022 ADAC audit ng DILG. Ang detalye ng balitang ito mula kay Charmaine Perito. Nakakarawat highly functional rating ang Northern Samar Anti-Drug Abuse Council NSADAC sang ginbuhat nga 2022 ADAC audit sa Department of the Interior and Local Government DILG. Ang resulta sa audit ginrelease sa Agosto 22 pinaagi sa Regional Memorandum. 12 naman nga municipal ADAC sa nakakarawat highly functional rating. Allen, Biri, Bubon, Katarman, Gamay, Mapanas, Lapinig, Lawang, Mondragon, San Antonio, San Roque ug San Vicente. Kung makakarawat ano sa nga LGU ADAC sin highly functional rating, karag igpasabot nga exemplary performance ng LGU sa pagpatuman sa mga programa, proyekto ug aktibidad kontra droga. Samtang, tuloy naman nga bungto sa Norte San Samar ang nakakarawat moderately functional rating, Lope de Vega, Victoria ug Silvino Lobos. Ang katuyuanan sa ADAC audit para masayuran ang katungdanan sa pagiging epektibo sa mga local ADACs, agod nga mahibaruan ang mga innovations ug best practices. Balita tikang sa probinsya sa Northern Samar, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program o BP2P Assistance Payout. Isinagawa sa bayan ng Cortes, Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya.
Mukabat sa 27 ka mga benepisyaryo sa lungsod sa Cortes, Surigao del Sur ang nakadawat og financial assistance gikan sa gobyerno ilawom sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program o BP2P. Nasairan nga gitunon ang maong tabang pinansyal pinaagi sa cheque gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD isip Transitory Family Support Package. Gipangunahan ang mga aktibidad ni Municipal Mayor Josie Bonifacio, kauban sila SB members Lydia Gabisay sa Committee on Women and Family, Councilor Hazel Pasok sa Committee on Social Welfare and Services, Mercedes Dumagan, Jovin Rivera, mga personahe sa DSWD Caraga o mga kalahi SIDS personnel and staff. May numduman nga ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program usa ka government program nga nagtumong aron nga matabangan kadto mga nawad-an og trabaho ug napugos nga mobalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar tungod sa COVID-19 pandemic. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo. Turnover sa bagong tayong tanggapan ng MBHTE Barm Sunu. Inaasahan na sa lalong madaling panahon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Huwat-Huatin Schools Division Superintendent Kiramilili sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Halupa Sug, hikatukbal na kanila hamasamutini inabago gibayan sa MBHT Sulu Division amin piyahin ng Sinparinta habang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Barm. Banga doon na tayo SDS release, tiyatakaran nila rakuma ni Go Signal, dahil nga regional office, bangko no paragbuson impag turnover. Lawi release, baka sa sila nakapagbisara iba ni Director General June Madde, sa MBHT Higher Education Halini. Habay ta kaniya himaddi, tiyatakaran pahay ni ina travel order niya dahin kan Minister Mohagar Iqbal, pagkay Director Maddi, inhi para sin Minister bilang wajil niya. Biawaitan niya rin sa babayta pahay i-release, in kanakuran nila region, in kakunahan na Makalain, dahin nga Mamatulawi Central School, inakiba ng mga tao nila, amin na sanda himanti, at awan nag-upis sa salukay hihinang, inagibayan sin MBHT Sulu Division, sabab kakunahan na inipakayon si mga kabataan, habihaon ti magnana, inukabi school. Dahin nga RP Holo, inhi Fatma Gino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na po tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Inilabas na ng Bureau of Treasury o BTR ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act. Ito ay matapos magkaroon ng mga konsultasyon ang Founding Government Financial Institutions o GFIs, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at Technical Working Group na binubuo ng Department of Finance o DOF, Department of Budget and Management, Securities and Exchange Commission, National Economic and Development Authority, Office of the Government Corporate Council at ng Governance Commission for GOCCs. Sa inilabas na pahayag, binigyan diing muli ni Finance Secretary Benjamin Jokno ang kahalagahan ng Maharlika Investment Fund o IMF sa layong mapalawak ang fiscal space, mapagaan ang burden sa local funds at mabawasan ang pag-rely sa official development assistance sa pagpopondo ng mga big-ticket project ng pamahalaan. Aniya sa pamamagitan ng IMF o MIF,
Isusulong ng pamahalaan ang ilang critical areas gaya ng sa public road networks, tollways, railways, green energy at iba pa na may malaking balik at significant socio-economic impact sa bansa. Ang IRR na binuo ng Technical Working Group ay natransmit sa National Printing Office noong Agosto 22 at inilabas sa Official Gazette noong Agosto 28. Matapos ang 5 araw na pagpapatupad ng IRR ay otomatikong ililipat na ng Land Bank at Development Bank of the Philippines o DBP sa Bureau of Treasury ang kanilang kontribusyon sa Maharlika Investment Corporation bilang initial capital ng MIF. Ito ay nagkakahalaga ng 125 bilyong piso na binubuo ng tig-50 bilyong piso mula sa Land Bank at National Government habang 20 bilyong piso naman mula sa DBP. Ngayong nailathala na ang IRR ay maaari nang tumanggap ang advisory body ng nominasyon at aplikasyon para sa key position ng MIC. Ang IRR ng MIF ay iiral pagsapit ng Setyembre 12 ng kasalukuyang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, 9 na kumpanya mula sa Pilipinas ang napasama sa taunang 100 to watch list ng Forbes Asia. Sa inilabas na ikatlong edisyon ng listahan, kasama sa mga nabanggit ang mga e-commerce platform na eDemama at Packworks, women's health startup na Kindred, cloud kitchen operator na Cravers Canteen, enterprise technology startup na Peddler, social e-commerce startup na Sarisuki, retail startup na Shoppable Business, Sprout Solutions, at payment startup na Tanggap. Ayon sa Forbes Asia, ang 100 businesses na napabilang sa listahan ay startups sa rehiyon sa Asia Pasipiko na may inilagong potensyal. Paliwanag ni Forbes Asia editor Justin Duebel, ang listahan ngayong taon ay isang pag-aaral sa resilience o pagbangon ng mga negosyo sa harap ng tumataas na rates at rumerepresenta sa mga kumpanyang may matibay na prospects para maging success stories. Ang 100 startups ay pinili mula sa lampas 550 submissions mula sa 13 Asia-Pacific countries at territories at pasok sa 11 kategorya gaya ng sa biotechnology at healthcare, e-commerce at retail at finance. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling nalampasan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang target nitong koleksyon na buwis para sa buwan ng Hulyo. Ayon sa BIR, umabot sa lampas 273 bilyong piso ang tax collection nito noong Hulyo na mas mataas ng humigit 5% mula sa target para sa nasabing buwan. Mas mataas din ito ng 38% kung ikukumpara sa koleksyon noong Hulyo ng 2022. Kung susumahin naman mula Enero ay umakyat na sa lampas 1.49 na trilyong piso ang kabuuang koleksyon ng ahensya na mas mataas din ng 12.21% kumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Mula sa magandang koleksyon, nananatiling kumpiyansa si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na kakayaning malampasan ang annual collection target ngayong taon dahil na rin sa pinaigting na tax enforcement activities ng ahensya kabilang ang kampanya laban sa sellers at buyers ng mga peking resibo. Para sa taong ito, target ng BIR na makakolekta ng lampas 2.73 trilyong piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating business news. Samantala,
Para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Tuluyan nang nawala ang world number 40 Gilas Pilipinas sa tsansa nito sa second round matapos yumukod sa number 10 Italy 83-90 sa Group A ng 2023 FIBA World Cup nitong Martes na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Ang 0-3 baraha ng Nationals ang naghulog sa kanila sa classification round para sa number 17 hanggang 32 seed. Tumapos si Filipino-American Jordan Clarkson na may 23 puntos, 7 rebounds, 6 na assists at 1 steal habang nag-ambag sina Dwight Ramos at Roger Pogoy ng 14 at 9 na markers ayon sa pagkakasunod. Nagmarcha ang mga Italians, nagsalpak ng 17 3-point shots sa second round, bit-bit ang 2-1 record kasama ang number 23 Dominican Republic. Sa unang laro, tuluyan ng winalis ng World number 23 Dominican Republic ang Group A ng 2023 FIBA World Cup matapos gibain ang number 41 Angola 75-67. Ang 3-0 sweep ng mga Dominicans nakahugot kay Andres Feliz ng 17 puntos. Sa pool play, ang nagpasok sa kanila sa second round katapat ang top 2 teams ng Group B. Sa Mall of Asia Arena, sinikwat ng Egypt ang 100-72 panalo laban sa Mexico sa Group D kung saan swak na sa second round ang Lithuania at Montenegro. Sa Okinawa Arena sa Japan, inangkin ng Germany ang 101-75 tagumpay laban sa Finland papasok sa second round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa Pilipinas pa rin susunod na maglalaro si Rondae Hollis Jefferson pagkatapos ng kampanya para sa Jordan sa 2023 FIBA World Cup. Mismong si Hollis Jefferson ang nagkumpirma ng kanyang pagbabalik sa bansa para sa ikalawang stint sa TNT Tropang Giga sa darating na 2023 PBA Commissioner's Cup sa Oktubre. Kasalukuyan nagpapasiklab si Hollis Jefferson sa World Cup kaya lumalaki ang paniwalang baka kunin uli siya ng NBA team matapos noong 2021. Simula noon ay nagpalipat-lipat na si Hollis Jefferson sa iba't ibang bansa tulad ng Pilipinas kung saan niya ginabayan ang Tropang Giga sa PBA Governor's Cup crown. Ang 28 anyos na si Hollis Jefferson ang tinanghal na best import sa torneo sa likod ng kanyang mga averages na 30.4 points, 12.4 rebounds, 6.5 assists, 2.2 steals at 1 block. Sa PBA ay nakalaban ni Hollis Jefferson ang Gilas Pilipinas naturalized player na si Justin Brownlee ng Barangay Ginebra kaya lubos ang kasiyahan ngayon na nakasuporta sa kanya ang mga Pilipino. Sa katunayan ay tinatawag pa ngayong Kobe Bryant ng Jordan team si Hollis Jefferson matapos ang performances kahit patalo sila sa unang 2 laro sa Group C sa Mall of Asia Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisikapin ng University of the East at Far Eastern University na masikwat ang ika-4 na sunod na panalo sa pagsagupa sa magkaibang kalaban sa pagpapatuloy ng 2023 V-League Women's Collegiate Challenge na gaganapin sa Paco Arena sa Manila. Haharapin ng Lady Warriors ang University of Perpetual Help System Delta sa hapon, habang titipanin naman ng Lady Tamaraws ang Lyceum of the Philippines University. Galing ang UE sa 3-0 panalo laban sa San Sebastian Lady Stags noong Biyernes, habang sariwa pa ang Perpetual Help sa 5-set win kontra sa Lyceum Lady Pirates. Aasahan ni UE Head Coach Jerry Yee sina Jelay Gahero, Cassie Dongalio, Kisha Famulugan, Kizzy Madriaga at Christine Ecalia na siyang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng kanilang tropa. Sa kabilang banda, mag-iingat ang Lady Tamaraws dahil galing sa 3 sunod na kabiguan ang Lady Pirates. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service,
Ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong Chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Kung may JRU anti-selos class itong si Jack Roberto, may DLSU, hindi po De La Salle University po, no? Itong si David Licauco, na kung hindi pa tayo nagkakamali, siya po ay nag-aral sa La Salle, no? Pero ibang DLSU po ito, mga kachismis, na palapat sa viral course nga ng boyfriend ng kanyang ka-love team, no, na si Barbie Forteza. Kung atin pong matatandaan, si David ang bisita, no, sa program ng The King of Talk na si Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Martes. At dito nga natatawang inilahad, no, sa publiko ang kahulugan ng DLSU, no, aka David Licauco Seloso University. At sa iba naman, no, David Licauco State University daw. Pero eto, may bagong ibig sabihin na pala ito, no? David Licauco Seloso University. Sa panayam sa kanya ni Boy Abunda, inamin ni David na seloso siya sa tunay na buhay pero nasa lugar. Ayan, say nga dyan ni David, quote and unquote, depende sa context or situation, di ba? Kung lalabas naman talaga yung girlfriend mo with her friends, kailangan maintindihan mo. Pero minsan may guys na iba yung pakay, as a guy, alam ko kung ano yung lalaking pwede mong pagkatiwalaan. I mean, seloso ako in a way, pero I don't really say it sa public. Syempre, hindi naman maganda. Meron din siyang sariling buhay, may sarili akong buhay. Sarili ko lang, I just keep it to myself. Yan ang paliwanag ni David tungkol sa klase ng pagkaseloso niya. At yun na nga, sina David at Barbie ang lead stars ng Maging Sino Ka Man, ang television adaptation ng 1991 blockbuster movie ni Sharon Cuneta at Robin Padilla. At magsisimula na nga ito sa September 11 at ito'y isang special limited series pala ng Kapuso Network. Kahit pang telebisyon lamang ang kanilang relasyon, matalik na magkaibigan itong sina David at Barbie. Sabi nga ni David, quote and unquote, we're good friends. Ikinuwento rin ng aktor na magkaibigan sila ni Jack at napag-uusapan nila ni Barbie ang boyfriend nito. Sabi nga ni David, quote and unquote, pinag-uusapan namin. Yung parang I receive yung mga nangyari sa anti-silos, ayan, anti-silos nga, no? Pinag-uusapan namin kung magre-react siya o si Jack. Pero syempre, tinatawanan lang namin kasi at the end of the day, entertainers kami, we're so happy to entertain. May sagot din si David tungkol sa fans ng love team nila ni Barbie, no? Na alam naman natin, barda ang tawag sa kanilang love team na umaasa na sila ang magkatuluyan sa tunay na buhay. Sabi nga ni David, no, quote and unquote, personally, I think kailangan kong intindihin on a fan's perspective kasi humahanga sila sa amin. Although may mga hate, we try our best to understand that kasi meron din silang feelings, no? Si Jack kaya may feelings. Sabi naman ni Jack, hindi naman daw siya seloso at never siyang nagselos, no, dito kay David kasi nga, no, paliwanag nga ni Jack ay pareha silang aktor, no, ni Barbie at alam nila yung industriya na kanilang pinasukan. Kaya getching nga ni Jack kung ano man yung sitwasyon nitong barda. Samantala,
itong sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ang tatlo pang iconic comedians na pagpupugayan sa closing ceremony ng ikatlong edisyon ng Philippine Film Industry Month o PFIM sa September 29. Ang tema pala nitong ikatlong PFIM ay tuloy pa rin ang tawanan. Kaya pala mga comedian ang kasama dito. Sa isang MediaCon, sinabi ni na Film Development Council of the Philippines o FDCP Chairman Tirso Cruz III at Direk Jose Javier Reyes na siyang technical consultant naman ng FDCP ang mga kabilang sa pararangalan. Ang mga ito ay sina Dolphy, Vice Ganda, Michael V, Ay de las Alas at Eugene Domingo. At yun nga, tulad ng ating nabanggit kanina mga kachismis, ay in-announce nila yung karagdagang 3 dun sa kanilang pararangalan, ang TVJ. Yun nga, sabi nga ng madla, exciting kung magsasama-sama nga sa entablado ang TVJ ng EAT ng TV5. Siyempre, si Vice Ganda ng It's Showtime ng Kapamilya Channel at GTV at siyempre si Michael V ng Bubble Gang ng GMA7. Doon pa nga lang sa pag-guest ni Michael V sa birthday celebration ng kanyang kaibigang si Ogie Alcacid noong August 19 sa It's Showtime, marami ngang na-excite dun sa pictures na together ni na Michael V at Vice Ganda. Syempre, paano pa kaya kung kasama nila dyan ang very iconic na TVJ? Ito nga yung naging citation ng FDCP sa TVJ. Pakinggan po natin, mga kachismis. Quote and unquote, continuously standing the test of time is the trio of Tito and Vic Soto and Joey De Leon, collectively known as the TVJ. For more than 5 decades, TVJ has been able to transcend the changes brought by time and has since become everyone's dabarkads through the longest-running television show in GMA Network. TVJ is also able to embody authentic Filipino humor, providing or proving their ability to build and establish rapport with the evolving audience in a highly competitive market of the industry. Ano kaya masasabi dito ng mga host naman ng Revamp Eat Bulaga? May say kaya sila dito kasi talagang inilagay pa dito sa citation ng FDCP yung kanilang contribution niya ng contribution ng TVJ doon sa Eat Bulaga. Mapapantayan kaya ito ng current roster ng mga host ng Eat Bulaga ngayon na sa pangunguna syempre ng very controversial na si Paulo Contis. Ayan, abangan natin yan mga kachismis. At sa pagtatapos ng ating segmento ay isang kumbaga proud moment ang nararamdaman ng aktres na si Judy Ann Santos matapos purihin ng karamihan ang natural acting ng kanyang anak na si Luna Agoncillo sa isang TV commercial. Ito na nga ang nasabi ng aktres, grabe, matapos ipakita ni Luna ang kanyang skills sa pag-arte. Kaya syempre, tuwang-tuwa sina Juday at ang kanyang asawa na si Ryan Agoncillo. Dagdag pa nito, masaya siyang nag-enjoy si Luna sa set, lalo na't sa mga crew at production staff na nakapalibot sa kanya. Naniniwala naman si Juday na importante kay Luna na kilala nito ang mga taong nakakatrabaho para maging komportable siya sa kanyang gagawing pag-arte. Ayan, dapat naman talaga hindi lang applicable to kay Luna kundi sa lahat ng mga artista kasi syempre dapat sa isang production niya ay kumbaga marunong talaga tayong makisama. Ayan, para maganda ang maging outcome, 'di ba? Mga kachismis. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita.
narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Stephanie Vicente at Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating business news, kay Erwin Peñano, sa mga nag-ulat nating mga kasamahan mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa ating sports news, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.